Morning mga ka-PBH. Muli samahan nyo ako sa ating pangongolekta ng plastic bottle. Ito yung pangalawa nating plastic bottle hunting for this year. Medyo naging busy lang ulit, kaya ngayon lang nasundan itong ating plastic bottle hunting. Ruruta ako sa may windmill, sa may Pililya. Medyo lalayuan natin yung ruta ngayon para maka-ensayo naman ako ng konti. Tara, samahan nyo ako. Let's roll. Hi guys, nandito na ako sa Pililya, sa may Petron. Kakain muna ako bago tayo umahon going to windmill. Diyan tayo mamumulot ng plastic bottles mamaya. Going up to Pililya windmill. Dito pa lang tayo sa paanan. Mahaba-haba pa to. Siguro 5 to 6 kilometers bago tayo makarating to sa windmill farm. Doon tayo mamumulot ng mga plastic bottles. Ito na, papasok na tayo sa may windmill farm. May konting ahon lang dito. Tapos punta tayo doon sa view deck. Doon tayo mag start ng plastic bottle hunting. Honestly, going up dito sa gilid ng kalsada, ang dami, grabe. Kung pupulitin ko lahat siya, baka hindi na ako makarating dito, mapupuno yung lagayan ko. Sayang naman yung ganda ng windmill farm, hindi natin mai-showcase. Tsaka mahirap dumampot ng basura pag paahon eh. Sige, tingnan natin sa taas kung anong lagay. Kung marami bang basura, plastic bottles, or malinis. Malalaman natin yan mamaya. Dito na tayo sa view deck ng windmill farm. Vena Energy, Alter Energy. Yun yung name niya. Info lang, we have 27 turbines and it generates 54 megawatts ng kuryente, no? So yun yung nage-generate ng windmill farm. Yan yung windmill farm natin. Yan o. Yan. Start tayo dito. Start tayo dito ng plastic bottle hunting. For sure, marami dyan sa gilid-gilid kahit may mga basurahan na. Grabe. Yan yung tatlong turbina na nakikita natin dito. So halos katabi natin ito. Hindi ka pwedeng masyadong lumapit dyan kasi pwede ka makuryente. Ayan. Grabe. Ganda, diba? So, may nakuha tayong isang bote. Kakalat dito sa gilid lang. So, dinampot ko na. Ito yung una natin napulot. One. Diyan lang sa mga gilid-gilid. Diyan ay tinatapon. May malapit naman basurahan, hindi pa may shoot. In fairness, dito sa taas medyo malinis, ano. Kakuha tayo pero konti lang. Pero yung sa baba, going up here sa gilid ng kalsada, ang dami mga plastic bottles sa gilid. Hindi ko lang talaga sila matigilan kanina kasi masisira yung cadence ko eh. So sana mabalikan ko siya, ano. Pero this time papasukin natin yung kahabaan ng windmill. Tatagos tayo sa may Sampaloc Tanay, ano. Palagay ko dito sa dadaanan natin may makukuha pa tayong mga plastic bottles. Tara, samahan niyo ako. Let's roll.
Dami. Dito sa gilid. Itong mga plastic bottles na to, nasa taas siya ng bundok, ano. Malaki yung chance na pag malakas ang ulan, aano rin siya pababa papunta ng Laguna Lake, no? Malaki kasi yung chance na pag napuno ng tubig ang isang bote or ang isang plastic bottle, lulubog ito sa tubig, no? Pag lumubog ito sa tubig, mas mahirap nang makuha or makolekta. So ipupulyot lalo nito yung ating katubigan. So yan, information lang, additional information, ang PET bottle mas lulubog siya sa tubig versus do sa mga polypropylene bottles or HDPE bottles, yung high density polyethylene. Bakit kamo? Kasi ang PET bottle or ang polyester bottle, ang density niya is 1.4. Mas mabigat siya sa tubig versus sa HDPE and PP. Ang PP kasi ang density niya is 0.91. Mas mababa siya sa tubig. Ang HDPE naman around 0.92 to 0.95, mga ganyan, ano? So mas magaan pa rin siya sa tubig. So during mechanical recycling, pag dinudurog yung mga plastic bottles, let's say PET, yan yung way nila to separate it to other plastic. Pag nadurog, ang PET lulubog sa tubig yan, and yung PP and HDPE lulutang. So maseseparate nila during mechanical recycling, maseseparate nila yung PET and HDPE bottle and PP, yung mga takip gawa sa PP. So yun yung isang way para ma-separate nila yung materials. It's by density during mechanical recycling. Okay? Thank you. Dito pa lang sa bakante lote dito, hindi pa tayo lumalayo to sa view deck, mahaba pa ito papuntang Sampaloc, Tanay. Pero akala ko yung konting nakuha ko doon sa view deck, hindi ko in-expect na dito marami. Kasi nga pwedeng hagis dito, hagis doon. Kaya yan, oh. Hindi pa ako lumalayo doon sa view deck. Halos mapuno na itong plastic bag. Ang dami na, oh. Dito pa lang tayo, hindi pa tayo lumayo. Tignan pa natin banda ron. Si Kuya Jonathan at saka si Kuya Renante, so tinulungan nila akong pumulot ng mga ilang piraso ng bote, plastic bottle na kalat. Salamat sa inyong dalawa, ha. Thank you, thank you. Yan. Yung mga ganito po, marami silang napupulot. Nagpa-charge kami kaganina eh. Okay. Thank you, ha. Madami na. Medyo mabigat na din. Sige, tingnan natin kung makakadampot pa tayo. Si Jonathan at si Renante, ayan, tumutulong silang magpulot ng plastic bottles. Thank you sa inyong dalawa, Jonathan and Renante. Okay na yan, bisikleta na lang muna. Tinulungan ako ni Jonathan at saka ni Renante sa pamumulot. Kaya lang mabigat na yung bag, so itinali ko na uli sa likod ng bag. Pero dito sa gilid marami pa rin ako nakikita. Yan yung patunay na nakaugalian natin na pag wala nakakakita sa atin, tatapon na lang natin basta-basta kung saan-saan yung ating mga basura. For example, yung mga bottled water or bottled juice, ayan, soft drinks, nakakalat na sa gilid. So ngayon, tapusin ko lang yung exercise din, showcase din yung windmill farm, yung kabuuan.
para ma-appreciate nyo rin yung ganda ng lugar. So yan yung ibang mga turbina, oh. So yan. Ganda, di ba? So sana mapangalaga ang maiging lugar. Yan, oh. Ganda tignan. Marami namamasyal dito. Kaya siguro ang dami rin kalat sa gilid. Ayan, sa itong bakanting lote dito, may tanim na mga pinya. Minsan mais naman yung mga tanim. Yan yung kinabubuhay ng mga locals dito. Saka mga fruits, mga iba't ibang mga gulay at prutas. Ganda tong lugar na to. From time to time pumapadyak ako dito. Kaya naisipan kong i-vlog tong lugar na to. Malaman natin kung ano estado pagdating sa kalinisan. Sad to say, makalat yung gilid. Itong bit-bit ko, tingin ko more than 2 kilos to. Medyo mabigat. Lakas ang hangin. Kaya dito nilagay ang mga windmill. Marami pa rin ako nakikita ng mga plastic bottle sa gilid. Ayan, oh, may isa pang malaki. Hindi ko na lang talaga madampot. Balikan natin ito. Before, nung bago lang ginagawa itong windmill, rough road pa ito. So wala pang masyadong namamasyal. Ngayon pasyala na. Ganda rin naman kasi ng lugar. Very peaceful. Hangin. Sana lang sa mga kababayan natin na namamasyal dito, iwasan yung pagtatapon ng basura sa gilid-gilid. Tingnan lang ako. Grabe. Ganun lugar. Ito yung mga lugar na masarap padyakan, pasyalan. Yan, the best. Dami na rin mga nagsusulputan ng mga kainan at saka mga viewing deck. Dadami pa yan siguro pagdating ng mga susunod na taon. Sana lang yung likasan ma-preserve, huwag sanang masalaula. Kasi yan sa gilid-gilid, oh, marami pa ring basura. Eventually kasi mag-accumulate yan, dadami. So kung hindi malalapatan ng maayos na maintenance, paglilinis, wala, may ipon ng kalat, sasatwa ang itsura. Kaya sana magawa ng paraan. Sa ngayon pa lang magawa na ng solusyon para hindi na lumala yung problema. I'm sure pinag-iisipan to ng pamunuan ng Pililya. Dito na tayo sa Sampaloc, Tanay. Sana may makita tayong junk shop. Mabigat talaga itong bitbit ko sa likod. Masakit na yung balikat ko. Hopefully makakita tayong junk shop. Andito ako sa Mutya Junk Shop.
Ayan, si ate. Dito sa may Sampaloc Tanay. So, nakita ko sila. So, dito natin ibebenta yung nakolekta natin mga plastic bottles. Medyo malayo kasi kung iuuwi ko pa sa Cainta kina Kuya Strong, yung pang nagbebentahan natin. Might as well, ibenta ko na lang dito sa Mutya Junk Shop para hindi masyado mabigat yung bitbit ko. Okay. Ayan, almost 3 kilos yung nakolekta natin. Sabi ko na nga ba, medyo tumitimbang na mga 3 kilo almost. Kasi Bigat ako. bigat. Mabigat yung bitbit natin. Masumakit yung likod ko doon sa pagbibisikleta kanina. So malaman natin kay ate kung magkano yung magiging total nung napagbentahan natin, ano? 34. Ayan. Nakakolekta tayo ng 30 pesos out of 3 kilos na plastic bottles, ano? So konti na lang, makaka 1 kilong bigas na, we can donate it do sa Johnson Church, yung program nila na sandakot na bigas. So malaking bagay to. Thank you po ate. Kuya, salamat. Thank you. Bumaba na tayo ng Sampaloc Tanay. So nakabenta tayo ng 30 pesos sa nakolekta nating plastic bottles. Almost 3 kilos yon. Ginawa na ni ate na 30 pesos. 10 pesos per kilo yung bentahan nila ng plastic bottles. So, medyo ganda-ganda yung naging ano natin. I think meron pa ako naipon na ilang barya doon sa mga nakolekta natin. So baka makakumpleto na tayo ng 1 kilong bigas. So next week siguro, pag nagawa uli natin tong plastic bottle hunting, makakapag-donate na tayo ng bigas ulit sa Johnson Church. Pauwi na ako nito. Diretso na uwi. Thank you. Sierra Valley na ako. Woo! Nasa bahay na ako, mga ka-PBH. It was a great ride. We earned 30 pesos dun sa ginawa nating plastic bottle hunting sa windmill, sa may windmill farm. So marami tayong nakuwang basura, plastic bottles. Marami pa sana tayong mapupulot, kaya lang yun lang yung kaya kong bitbitin. Almost 3 kilos yung na kolekta natin. Medyo masakit sa balikat kanina. So talagang naghanap ako ng junk shop nearby para mabenta natin yung kalakal or yung plastic bottles, So salamat Lord ulit sa magandang ride. Salamat sa panahon, nakisama, walang ulan, although mainit, pero it was a fun ride. Na-exercise ako, na-ensayo. I was able to burn 3,969 calories today. So malaking bagay, yung mga naipon na calories for the past 2 weeks na hindi ako nakapagbisikleta. At least nakabawas tayo, again, mga ka-PBH, please like, watch my video, and subscribe, thank you very much. Sa susunod ulit, ride ulit tayo at mangolekta ng plastic bottles. Thank you very much.